Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Kalipay nako nga mapadayon nato atong pagtuon dinhi sa Book of Judges. O ang ato karon nga lesson magasulti nato nga ang pagsalig, ang pagtuo ni Gideon nga na sa atong Ginoo iya dayon kanang gisundan sa buhat. Og nahimo ni nga kamatuoran ang gipromesa sa Ginoo tungod kay nag-una nga na niya ang pagsalig ug karon do na pud siya aksyon. Ang Kristohanon ginapanambagan gyud sa balaang kasulatan, nagaingon ang writer sa Book of James chapter 1 verse 22 nga dili lang ta tig paminaw. Let us not be hearers, but let us be doers of the word. Karon sa atong pagpadayon, magabasa kita sa Book of Judges chapter 7 verse 15. And it was so when Gideon heard the telling of the dream and the interpretation thereof, that he worshipped and returned into the host of Israel and said, Arise, for the Lord hath delivered into your hand the host of Midian. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mahinungdanong mga pulong. Dinhi mga kaigsunan sa pagsumpay sa matuod nga sugilanon, naana ang outward sign gikan sa Ginoo. Ang balahibo sa karnero o sa mananap nga iyang gibutang didto sa gawas gipatun-ugan, primero basa kaayo ang mga balahibo, unya uga ang palibot. Mao man ang gipangayo nga senyales. Ikaduha, ang balahibo na sab iyang gibutang unya ang iyang pagampo nga ang palibot na sad niini mo'y basa pero mismo ang fleece kun ang mga balahibo uga o gituman gyapon sa Ginoo. Sunod, igiingnan si Gideon nga ang 32,000 daghan ra kaayo batok sa bagga kaayo nga kaaway nga murag mga balas sa kadagatan. Mao na nga mga talawan gipapauli na identify sila kay pag-announce nga ang mga nangahadlok pwede na makauli 22,000 man dayong ni uli. Di pagyud paigo, ingon ng Ginoo daghan pa ng 10,000 nga habilin. Paim na silag tubig o katingalahan nga ang gikuha lang sa Ginoo gikan adtong maisugon kadtong mo inom og tubig murag iro iyang ilala o 300 ang nahabilin. Iyon ang Ginoo, okay na na, husto na na og mapaila na ang akong gahom og dili na ang kunons tao nga iya ang kadaugan. Ang sunod nga gihimo sa atong Ginoo, ingnan niya si Gideon adto didto sa lugar sa mga Midianites. Miadto siya. Nadunggan niya didto sa tulda nga gipuy-an sa mga kaaway ang duha ka mga sundalong nagsuginlanay. Ingon ang usa gidamgo ko nga adunay tinapay. Unya kini nahagbong miligid paingon sa atong lugar. Unya ang mga tulda hapla. Og ingon ng iyang kauban nga yung gisuginan na wa na gyud nay lain. Si Gideon gyud na diin pagamiton si Ginoo nga pildihon ang mga Midianites ug ang mga kadaghanan, the Midianites and also the host, ug miuli si Gideon. Dinhi mga kaigsunan ang atong pagpadayon. Sa ato kaganihan nga nabasa, ni anamang gyud ning outward signs from God. Ang iya dinhi karon ilhon niya ang atong Ginoo. Nindot kaayo nga dinhi sa atong nabasa nag-ingon, he worship the Lord. Mga kaigsuunan, bisan pa og unsa nga senyales ang atong makita, ug unsa ka advantageous ang dagan sa mga panghitabo para nato. Dili gyud ta mo ingon nga mao na ni, bahala nagwala na Dios, kaya na ni. Ayaw gyud mga kaigsuunan. Before the battle, before facing a battle, during the battle, while it is ongoing, and even after the battle when you are already the victor, ay kalimot ang Dios gihapon mo yung pasidunggan. So dinhi, kumbinsido na ang reluctant leader nga si Gideon. Di na siya gaduha-duha. Siya miila na gyud nga ang Ginoo may musangkap nako, himuon ko niya nga leader sa mga Israelinon batok sa mga Midianites, Amalekites, and the children
of the east. Mao na kumbinsido na gid siya. Apan dinhi wa siya nalimot sa Ginoo. He worshiped the Lord. Maunta na mga kaigsuunan ang atong pagahimuon sa mga panahon nga naatay ginaatubang sa kinabuhi. Sangpet, simbaha, ug tumana ang kabubuton sa atong Ginoo. So, he worshiped the Lord, and then the trumpet was sounded calling for action. Ingon na pod ang pag-ampo nato sa mga kasimbahanan. Magikan kita sa mga convention, magikan og mag-attend kamo sa mga annual fellowship, magikan kamo og moapil sa mga revival meeting sama sa atong himuon karong August 16, ang madunggan nato patinguga dayon ang trumpeta. It means call for action. Dili ni ingon nga okay na, nakatambong na ko sa among interorganizational fellowship, daog na me. Unya, undang, wala dayon. Ang ato diha mga kaigsuonan, nga unsa ato nakatunan, andam, nga ma-apply kini sa inadlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Okay? So, he called for action. Verse 16, and he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet into every man's hand, with empty pitchers and lamps within the pitchers. Kung makaingon man ta nga dunay estratehiya, mao ni ang gihimo ni Gideon. Sa 300 kanabilin nga mga katawhan uban niya, wa sila'y mga armas, pero dito si ilahang kamot, ang gikuptan nila, trumpeta. Unya, doon na po'y gibutang nga mga pitcher kung tadyaw, not exactly nga mayroon tang kanang plastic na pitcher or glass pitcher, ha? But these are small jars nga naay kaugalingon nga gunitanan skilid. I hope that you can imagine what I am talking. Unya, naghatag siya og torch kun sulo. Ang uban din gibutang lamp na. Unya, gibutang ni dito sulod sa gamay nga tadyaw. Imagine, tanawon daw ninyo, unaw-unaan niyo pag-ayo. Muadto og pakigbugno, gubat, ang mga kaaway pertindaghana. Na basa nato na ang gidaghanon, murag daghanon sa mga buhangin sa kadagatan. So when you look at the multitude, there was a plenty. Daghang kay sila. Kining 300 karon. Nagtuo ko mga kaigsuunan nga di ni sila dugol, pero ilang gipalibutan ang lugar sa mga kaaway, the camp. Di yun sila dugol. Dili kumiingon nga taglima lang ka metro ang gilayon. Lagyo sabni. Because when you try to surround the camp of a multitude of enemies, then it does not mean nga tag-usara mo kadupa niya, diya nasagkabrad sa sunod. Lagyo ni sila. Magkita gihapon sila. Pero dili giniingon nga duol. Paranglitan diri sa ato, duol man ta diri sa barangay maa, no? Sa 300 katao, maglisod ka og palibot sa maa. Pero kung ang ilang gitapukan, pananglitan, kining NHA o kaning Green Meadow, pwede ni mapalibutan og 300 katao kung pananglitan ang ilaha nga distansya mudagan og 20 metros. Muna akong pagbana-bana, it would run kung naa kay 300, unya 20 metros ang gilayon, it would mean 6,000 meters ang inyuhang distansya. Kung ingon niya na mga kaigsuunan ang dagan, dili naman ni mag 6,000 meters kung imong palibutan gyud kaning Green Meadow o kaning NHA, pero diha nagtapok ang daghang kaayong mga kaaway. Masulod man na ang mga ginatos kalibo ka mga tao kung mauni nga ginadescribe nako nga lugar. Karon sa ilang pakig-away, may instruction, mga kaigsuunan. This one is important. Ang pahimangno kinahanglanon. Mauna nga, sa bisan asa nga panggubatan, kinahanglan gyud na ay plano, unya ang plano mapaabot nga na sa individual nga mga sundalo. Paranglitan, instruction gikan sa general, moadto sa mga colonel.
Moadto sa mga major, moadto sa mga kapitan, hantod moadto na sa mga tenyente, hantod dito sa mga squad leader na mapaabot nila kana. Instructions are very important. Mao na paminaw gayud kamo. Ang akong ipasabot niini, di lang paminaw during sa mga mensahe. Kining atong ginahimo ron paminawa gyud ninyo pag-en detalye niini. Kay mao ni ang magdala og proseso, strategy, pamaagi para nga mahimong hapsay og ang inyong ginaatubang nga panggubatan pwedeng makaangkon og kadaugan. There was an instruction. Look at this verse. And he said unto them, look on me, and do likewise. And behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall ye do. Mao na ang iyang klaro nga pahimangno mga kaigsunan. Tanawa ko ninyo, meaning observe me. Inguna na ang leader, iyang ipakita. Gawas sa sulti, mas maayo po makita. So when the leader say, natay fellowship, inganing orasa, diha ta magsugod, kinahanglan na ka dito, una pa ang maong takna, aron nga andamon nimo ang tanan. So there was an instruction. Look at me. Unya unsay akong himuon, mao pud niyong himuon. Simple ra lang himuon. Dili ni dinuslakay mga kaigsuonan. Dili ni ginukdanay ang ilang himuon. Pero gihatagan sila og simple nga instruction. Ug unsay akong himuon, mausad ang inyong himuon. Gibahin sila. Ang 300 ka tawo, gibahin tag 100, meaning usa ka kapitan ang mudala kay good as one company naman eh. Ang dadon karon 100 ka tawo ug mao ni pahimangno. Let us read the next verse. And when I blow with the trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpet also on every side of all the camp, and say, the sword of the Lord and of Gideon. Mao ning iyang gisulti. Inig patingog nako sa trumpeta. Inig tingog niya na sunda ko ninyo. Unya ang tingog niya na on all sides of the camp. Sa ato pa, pwede lang patingogon, dinhi karon magatubang sa akong wala. Sunod, dinhi na sad. Sunod dito na sad sa pikas. Pero ilang pa tingugon. Og maugyod sab na ang gihimo sa mga taong naminaw, nakatimaan, ug hibaw sa ilang pagabuhaton. Ilang isinggit, the sword of the Lord and of Gideon. Kana ang gisulti sila, kana ang pahimangno para sa ilaha. Okay, akong i-review para makita na to pag-ayo. Ug unsay akong himuon, maoy inyong himuon. So ang gisulti specific din ilang patingugon ang trumpeta to all sides of the camp. Unya ilang isinggit, the sword of the Lord and of Gideon. Mao na ilang isinggit. Pero tanawan ninyo, naiwa gi-record diha nga ilang himuon. Mao nang ingon siya sa ilaha, tanawa ko ninyo unsay akong himuon, mausab ang inyong pagahimuon. Let us read this verse. And the three companies blew the trumpets and brake the pitchers and held the lamps in their left hand and the trumpets in their right hands to blow withal, and they cried, the sword of the Lord and of Gideon. Ang gihimo nila mga kaigsuonan mao ni nga ilang gipatingog ang trumpeta, dayon gibuak ang mga tadyaw. Unya, ilang gisinggit ang espada sa Dios ug ni Gideon. Ana ang ilang gihimo. Unya mo yung dainta. Unya, pastor, unsa may mahimo ni ana sa kaaway? Unya, unsa may resulta ni ana? Abi ninyo mga kaigsuonan, gihimo nila ni, ingon sa balaang kasulatan, in the middle watch. Busa na hinanok ang mga sundalo, nangatog, may lang paway, kumpiyansa nga sa may mahimo anak nila, gamay raman na sila. Kung ikaw makatulog, o niya,
patingogon ang trumpeta mo, ambak gyud ka. Malisang gyud ka. Ang matabo sa usa ka tawo nga nahinanok og tulog, kalit og tingog ang trumpeta, nangabuak sa kilid, unya singgit sa mga tao, the sword of the Lord and of Gideon. Unya inigmata nga maalimpungatan nga ingon, di gyud siya makahibaw unsay iyang himuon. Tingali ang ilang lamparahan adto na aninuhan lang ilang dagway, di gyud makita ba? Pero ibaw naman ka sa magbinuang ta sa ubang mga tawhan nga ang flashlight nato ato lang ibutan ni speakers, makuratan gyud ng tao. Labi pa kung maoy pagmata, di siya kahibawon sa iyang buhaton. Mauni mga kaigsuunan ang natabo. Sa ilaha nga pagmata na kalitan, nakuratan, di kahibaw og unsay tabo. Basig gidaman pang uban didto nga nakuratan, ang ilang gihimo sila-sila ra. Mao'y nag-unayay og patay sa ilang kaugalingon. Abi nila kaaway ninin na silang kilid, abi nila og mga Israelinon na ni sige na si tug panigbas bisan hain na lang. I'll read the verse. And they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran and cried and fled. And the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the hosts. And the host fled to Bethshetta in Sererath, and to the border of Abel-Mohola, and to Tabath. Mauning natabo, mga kaigsunan. Sila nakuratan, naalimpungatan, niya dinaganay na. Nagunit og espada kay sundalo man unya sila-sila na ang nagunayay. The Lord set every man's sword against his fellow. Ingon pa sa bala ang kasulatan. Ug sila-sila ra ang nag-inunayay. Kadtong mga nagtuman sa gisulti ni Gideon, diin ang maong pahimangno gikan pod sa Ginoo, nakaangkon sa kadaugan. At least, they won now the battle. The war is not yet done, but the battle is already won. Naapay mga pabilin pang mga struggles, mga inaway, naapagihapoy mga buntugunon, pero ang kinatibuk ang battle o kanang inaway din ni ron, klaro kaayo nga midaog si Gideon og ang iyang 300 ka mga katawhan. Unsay rason mga kaigsuunan? Tungod kay sila nagbutang sa ilang pagsalig nganha sa pahimangno sa Dios. Susunod nato nga midweek prayer meeting, tanaw nato ang uban pa nga mga atubangon sa usa ka successful nga leader. Dili nga nigkapilde sa usa ka grupo human na ug hayahay dayon. Aduna pagyapon tay mga dangatan, aduna pa tay maagian, apan tan-aw na sab nato ug unsa na sad ang gihimo nila ni Gideon. Ilabi na nga adunay tribo sa Israel nga nasina. Adunay tribo nga wa makauyon ug gusto pud nilang kuhaon karon ang limelight sa kadaugan. At ang kini mga kaigsuunan og ako manghinaot nga kamo padayong makakaton gikan sa mga judges of Israel. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and always shalom.